Isang lalaki ang pumunta sa bangko para mag-withdraw ng pera, pero napansin niyang hindi niya maipasok ang card niya sa ATM. Laking gulat niya nang makita niyang may nakasaksak ng card sa loob ng ATM at mas nakakagulat pa, may laman itong 20 milyong balanse. Kinuha ng lalaki ang card para tingnan ang pangalan ng may-ari. Pagkatapos, tumawag siya sa numero na nakasulat sa card. Sinabi niya sa babae na nahanap niya ang card nito at maaari niya itong kunin. Pero sinabi ng babae na nai-report na niya itong nawawala at huwag na lang daw gamitin o itapon. Nagpaliwanag ang lalaki na inilagay na niya ang card sa bank counter at pinapunta na lang niya ang babae kung kailan siya libre. Pero imbes na magpasalamat, inakala ng babae na scammer o nananamantala ang lalaki, kaya nagalit siya at sinabihang masama ang intensyon nito. Ilang araw ang lumipas, nagulat ang lalaki nang biglang tawagan siya ng babae. Humingi ito ng tawad dahil nagkamali siya ng akala at inaya siyang mag-dinner bilang paghingi ng paumanhin. Dumating ang lalaki sa restaurant at agad siyang nabigla nang makita ang babae. Napakaganda nito. Pero habang kumakain sila, medyo naiilang ang lalaki dahil hindi siya sanay sa mamahaling lugar at hindi rin alam gumamit ng kubyertos ng maayos, habang sanay na sanay naman ang babae. Nag-usap sila at muling humingi ng tawad ang babae. Sinabi ng lalaki na normal lang ang pagiging maingat dahil dito naging maayos at magaan ang usapan nila. Tinanong ng babae kung bakit hindi niya ginamit ang 20 milyong nasa account. Sagot ng lalaki, hindi niya iyon pera kaya hindi niya gagalawin. Dahil dito, mas lalo siyang humanga sa lalaki. Nang kukuha na ng bill ang babae, nalaman niyang nauna nang binayaran ito ng lalaki habang nasa CR siya. Lalong gumanda ang impresyon niya sa lalaki. Pagkatapos kumain, inihatid ng lalaki ang babae pa uwi. Pero laking gulat niya nang bumalik ito at pumasok sa isang mamahaling villa sa kabila ng kalsada. Mayaman pala ang babae at sinadyang hindi ipaalam ang totoong estado niya. Kinabukasan, sinadya ng lalaki na hintayin siya sa labas ng kumpanya nito para makita siya ulit. Nahuli siya ng babae na inaayos ang sarili para magmukhang presentable, kaya nahiya siya. Gumamit ang lalaki ng hiniram na kotse para ilibre siya. Napaisip siya na sana balang araw ay magkaroon din siya ng ganong sasakyan, pero hindi niya alam na kotse pala iyon ng babae. Dahil kulang sa pera, dinala niya ang babae sa simpleng kainan sa kalsada. Akala niya ay maiilang ito, pero nagustuhan pa ng babae ang pagkain. Pagkatapos, sinabi ng babae na may lakad pa siya at umuwi na ang lalaki. Pero palihim na kinuha ng babae ang kotse at siya mismo ang nagmaneho. Sa sumunod na mga araw, nag-date ulit sila, nanood ng dula, nakinig sa street singer sa tunnel at nagkaraoke hanggang madaling araw. Habang mas tumatagal ang pagsasama nila, mas lalo silang nagkakapalagayan ng loob. Nalaman nilang pareho silang single. Biglang sinabi ng babae na gusto niyang subukan nilang maging magkasintahan. Natigilan ng lalaki pero kalaunan ay pumayag din. Kahit may takot siyang baka hindi siya tanggapin dahil wala siyang pera. Pero para sa babae, ang mahalaga ay katapatan. Naging magkasintahan sila, masayang-masaya ang lalaki, at pati ang pamilya niya ay natuwa. Inaasahan pa nilang ipakikilala niya ang babae sa kanila sa lalong madaling panahon. Bakit pinuputol ng ilang magsasaka ang ugat ng mais? Sa unang tingin parang mali o nakakasira kapag pinutol ang ugat ng halamang mais dahil iniisip natin na mas lalong mahihirapan itong lumaki. Pero ayon sa ilang teknik sa pagsasaka, ang ginagawa ito ay hindi para sirain ang halaman, kundi para i-control ang direksyon ng paglago nito. Kapag ang mais ay mabilis lumaki, kadalasan ay sobra ang energy nito sa pagbuo ng dahon, tangkay at ugat. Nagiging overly vegetative ang halaman, ibig sabihin masyado itong nakafocus sa paglaki ng katawan kaysa sa pagbuo ng bunga. Sa ganitong sitwasyon, may ilang magsasaka na gumagamit ng paraan tulad ng bahagyang root pruning o pag-aayos ng ugat para ma-stress ng kaunti ang halaman sa kontroladong paraan. Dahil dito, napipilitan ang halaman na mag-adjust. Ang epekto nito ay mas humihina ang sobrang bilis ng paglaki pa itaas, mas nagiging balanced ang paggamit ng nutrients, mas napupunta ang energy sa pagbuo ng bunga, ears,
At butil imbes na puro dahon at tangkay, mas maaga o mas maayos ang transition mula vegetative stage papuntang reproductive stage. Sa madaling salita, parang binabalanse ang halaman para hindi lang ito puro laki, kundi mas tutok sa pagbubunga at kalidad ng mais. Gayunpaman, hindi ito ginagawa ng basta-basta. Kailangan ng tamang timing at kaalaman dahil kapag sobra ang pagkagambala sa ugat, pwede rin talagang ma-stress ng labis ang halaman at bumaba ang ani. Kaya ang ideya dito ay hindi pagwasak, kundi maingat na pag-guide sa paglago ng mais para mas maging produktibo sa huli. Narito ang 4 sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan sa ilalim ng tubig noong 2025. Isang scuba diver sa Miami ang nag-i-explora. Sa beach nang mapansin niya ang isang berdeng kislap sa buhangin. Bumaba siya at natagpuan ang isang lumang kalawang na kahon ng alahas na nakabaon sa buhangin. Dinala niya ito pataas at nabuksan at diway nakita niya ang dos-dose ng 24 karat na gintong barya mula pa noong 1800s. Noong 2022, isang lalaki ang naglalakad sa tabi ng lawa nang mahulog ang kanyang telepono sa tubig. Tumalon siya para hanapin ito ngunit may nahawakan siya. Nang iyahon niya ito, napagtanto niyang ito ay buto ng woolly mammoth mula pa sa Ice Age. Dinala niya ito sa museo at binili nila. Ito sa kanya sa halagang $2,000. Noong 2019, isang lalaki sa Nevada ang bumili ng mint condition na recliner sofa mula sa isang Goodwill store sa halagang $150. Pagkatapos linisin ang panlabas na tela, tinanggal niya ang isa sa mga unan at natagpuan ang mga sobre na puno ng pera sa loob na may kabuuang mahigit $1,000. Inireport niya ito sa mga autoridad sa pag-aakalang tama ang kanyang ginagawa, ngunit agad nilang kinumpiska ang lahat. Sinabi nilang konektado ito sa isang bank heist 2 taon na ang nakalipas at ang lalaki ay kinasuhan ng $4,000 para sa possession ng ninakaw na property. Isang babae sa Arizona ang naghahanap sa shoe aisle ng isang Goodwill store. Hindi siya makakita ng kahit anong nakakuha ng interes niya hanggang sa natigilan siya nang makita ang isang vintage na Prada sneakers na nagkakahalaga lamang ng $10. Maayos pa ang kondisyon nito kaya binili niya ito at inilista sa Facebook Marketplace sa halagang $8,000. May nag-message sa kanya na gusto siyang makipagkita sa ibang store na malapit. Nang magkita sila, ang buyer ay binigyan. Lamang siya ng $50 at sinabing kailangan niya ng pera para sa renta. Isang magsasaka. Sino ang nakaisip ng tool na ito? Talagang henyo siya. Pinagsama niya ang pagbutas ng lupa at pagtatanim ng buto sa iisang galaw. Ang ginagawa niya ay isang karaniwang paraan ng pagtatanim, ang tamang pagitan ng mga binhi gamit ang plastic mulch. Ang hawak niyang tool ay simple lang. Isang baras na may pangbutas sa isang dulo at maliit na lalagyan ng buto sa kabila. Sa isang pagpindot lang, bumubutas ito ng maayos sa plastic mulch at sabay na nahuhulog ang binhi sa loob. Dati, ilang hiwalay na hakbang pa ang ginagawa nito, pero ngayon, isang galaw na lang ang lahat. Hindi na kailangang laging yumuko ang manggagawa kaya mas mabilis at mas epesyente ang trabaho. Pero ang pinakamatalinong bahagi nito ay hindi lang nakakatipid ito ng paggawa, kundi napapanatili rin nito ang tamang pagitan ng mga tanim. Ang baras na ito ay parang simpleng spacing tool. Kada galaw ng manggagawa pasulong, halos automatic na ang susunod na butas sa tamang distansya, kaya pantay-pantay ang pagitan ng mga tanim. Kapag sobrang dikit ang mga halaman, nag-aagawan sila sa tubig at sustansya at humihina ang daloy ng hangin. Kapag naman sobrang layo, nasasayang ang lupa. Ang itim na plastic mulch sa lupa ay kasing halaga rin. Tinutulungan nitong mapanatili ang moisture sa lupa, binabawasan ang pagsingaw ng tubig at sumisipsip ng init para mas uminit ang lupa at mas mabilis tumubo ang mga binhi. Mas mahalaga pa rito, hinaharangan nito ang sikat ng araw kaya napipigilan ang pagtubo ng damo at nababawasan ang gastos sa pag-aalis ng weeds. Sa unang tingin, mukhang simpleng farm tool lang ito. Pero sa totoo lang, isa itong murang paraan para mapahusay ang pagtatanim, paggamit ng lupa at pangangalaga sa bukid ng sabay-sabay. Maaaring isa siya sa pinakamatalinong tao sa mundo. Habang ang iba ay abala sa palayan, nag-aalis ng damo, siya ay gumagawa lang ng isang bagay. Pinapalaya niya ang grupo ng mga pato sa field sa loob ng ilang minuto. Ang buong palayan ay puno ng automatic na manggagawa. At ang nakaka-crazy pa,
Ang mga pato ay sabay-sabay gumagawa ng 4 na trabaho. Pag-alis ng damo, pest control, pag-fertilize, at maaari pa silang ibenta para sa karne. Samantalang ang iba ay umaasa sa chemicals, labor at oras, siya ay umaasa lang sa mga pato. Pero ang totoong talino ay nasa timing. Hinihintay niya hanggang sa tumangkad, nang maayos ang palay at matibay na nakabaon ng mga ugat sa lupa. Pagkatapos niya ilabas ang mga pato, punong-puno na ang field ng mga insekto at suso, eksaktong pagkain ng mga pato. Isang pato ay nakakakain ng daan-daang insekto bawat araw. 10 pato, libo-libo. Kumakain din sila ng mga batang damo habang naghahanap ng pagkain. Hinahalo nila ang tubig at putik, kaya halos imposible nang tumubo muli ang damo. At ang kanilang dumi ay nagiging natural na pataba. Mukhang simpleng ilang pato lang ang lumalangoy sa palayan, pero sa totoo lang, ito ay isang kompletong efficient at sustainable system. Ang ganitong klase ng pag-iisip, hindi lang nakakapagpalago ng palay, kundi ito rin ang naglalagay sa kanila sa landas ng kayamanan sa pamamagitan ng purong strategy. Isa siya sa pinakamatalinong tao sa mundo. Pinakain niya ng mamahaling prutas ang mga baboy at pinagtawanan siya ng mga tao. Sabi nila, baliw daw siya. Sino ba naman ang magsasayang ng dekalidad na prutas para lang sa mga alagang hayop? Pero walang nakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang nag-iisang desisyong iyon ang nagpaangat sa kalidad ng kanyang baboy ng 30 beses at nagpayaman sa kanya. Noong una, halos ayaw kumain ng mga baboy, mabagal silang lumaki at hindi pinapansin ang karaniwang pakain. Kaya binago niya ang sistema. Araw-araw, sariwang prutas ang ipinakain niya. Ang tamis nito ang nagpalakas sa gana ng mga baboy. Ang natural na asukal at banayad na asido ay nakatulong sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain. Mas naging ganado silang kumain at mas mahusay ang pagsipsip ng sustansya. Pagkatapos dinagdagan pa niya ng mga gulay, kalabasa, karot at mga dahon para sa bitamina, hibla at balanseng nutrisyon. Ang resulta? Hindi lang basta tumaba ang mga baboy, mas naging matibay ang katawan, pantay ang pagkakahati ng laman at taba, at mas malinis ang karne kapag niluto. Sa pagluluto, dahan-dahang natutunaw ang taba at naglalabas ng masarap at natural na aroma. Malambot, makatas, hindi malilimutan. Isang beses lang matikman ng mga customer, siguradong babalik sila. Sumabog ang demand sa baboy at hindi na makasabay ang supply. Ang aral, ang tunay na katalinuhan ay hindi tungkol sa pagtitipid ng kaunting pera ngayon. Ito ay tungkol sa pamumuhunan sa kalidad at panalo ka sa hinaharap. Bakit halos hindi ginagamit ang ganitong paraan ng paggawa ng hagdan sa US? Dito gumagamit ang worker ng prefabricated na foam stair modules at direktang ipinapasok ang steel rebar sa loob ng foam. Una, ang landing ay ikinakabit sa tamang lugar. Tapos, isang maikling bahagi ng hagdan ang nakakabit sa loob lang ng ilang minuto. Mula unang palapag hanggang sa pangalawa, agad na nabubuo ang hugis ng hagdan pero sa yugtong ito, bago pa lang ang hugis, wala pang tunay na lakas ang hagdan. Ang susunod na hakbang ang pinaka-critical. Walang pagsukat o pagbabarena, imbes ay ginagamit ng worker ang blowtorch para sunugin ang foam. Dadaan ang rebar sa mga butas na ito at ikinakabit sa pader, kaya ang hagdan ay mahigpit na nakalock sa estruktura ng building. Pagkatapos, magsisimula ang totoong pagbuo. Binubuhos ang concrete mula baba pataas, pinupuno lahat ng puwang, nakabalot. Nang husto ang rebar at humihirap ang concrete sa loob ng hugis na itinakda ng foam. Kapag tuluyang tumigas, ang resulta ay isang solid at matibay na reinforced concrete staircase na walang shortcut. Hindi rin kailangan ng espesyal na craftsmanship ang ganitong hagdan. Nakalkula na ang lahat ng sukat, anggulo at load path sa foam modules. Ang worker, kailangan lang sundan ang design at buuin ito.